Kate Adahar of randomrepublica.com for Inay Maria. You've been effective in your previous family drama projects. How challenging or easy was this one for you? Hindi to easy. Okay. Lahat naman ang ginagawa namin. Hindi naman talaga madali. Mukha nang madali kasi pinag-uusay talaga namin yung craft namin. Dahil sobrang respeto at pagmamahal lang ang pwede mo masabi na yun ang nabibigay ko sa trabaho. Nay, when you received the script, when it was pitched to you, ano yung unang naging reaction mo? Umikot na yung utak ko kasi binigyan din nila ako ng casting eh. So, nung nasabi na nila na yung casting ganito, sabi ko, kailan shooting? Tinanong mo na agad? Oo, ngayon na. Asap, di ba? Asap na. Asap na. Tapos yun na, nagulat na ako sa set dahil unang meeting pa lang namin ng mga anak ko, shoot na kami. Shoot na shoot. Love it. I love it. Okay, let's go to our writers. Paano ba nagsimula itong kwentong to? Is this a story inspired by true events? Paano to? Jumbo? Siyempre, di ba, lahat naman tayo, fear natin, mawalan ng mga magulang, o kaya mga mahal sa buhay. Itong Meet, Greet, and Buy, actually, nanggaling siya sa deepest fear namin, to lose our parents. And it wasn't easy confronting that fear. Habang sinusulat namin siya, bine-brainstorm, madalas kaming umiiyak ni Patrick, ni Direk. Kasi sobrang personal yung pinanggalingan ng story. But I think what really pushed us to tell this story is that this is our love letter to our parents. And the same way kung paano siya naging love letter din ni Direk para sa kanyang mga anak. Patrick? We really wanted to tell the story na sobrang relatable to everyone. And I feel like katulad mo sinabi ni Jumbo na fear, it's a universal fear for everyone, di ba? To lose yung mahal nila sa buhay. So yun yung naging focus namin while writing this story na sana maraming taong makarelate. Gusto namin ikwento to kasi kwento natin to lahat. Oo, tinan mo kanina nga, dalawa pa lang na si Don pa lang, saka si Alan Sanquan pa lang. Nakarelate na kaagad sila eh, no? Thank you, Kate, for your question. The next one is from Tessa Mauricio from the Manila Times. For PJ, Piolo, Inay Maria, or the Diamond Star, is known for her motherly ways on the set. Always guiding her co-stars through difficult scenes and helping them become better actors in the process. In your case, as the kuya of the siblings in the movie, did you also find yourself taking on that same nurturing role with your co-stars? I don't know. Bunso kasi ako sa pamilya eh. Real life ba? Akala ko sa story. Real life ba? Nurturing in a way na para kasi kaming sobra kaming clingy sa isa't isa. So more than the nurturing, it's just being present for the other person. Na it was so easy for us to gel, it was so easy for us to bond. Open yung lahat. So more than the nurturing, it's yung bonding na nabuo. Walang matanda, walang bata, lahat kami, we're all the kids of Inay. Na talaga namang the way she took care of us. Spoiled kami sa set. Pag may pawis, nandyan siya. Spray ng pampawala ng paus, may lampin agad. So talagang napaka-motherly niya. So, yeah, pag may si JK, magkakasakit, nandiyan na yung ginger na Inay, bigla may darating na turmeric ginger dyan, si Belinda, ganun din. So, we really made sure na yung bonding namin, totoo. Totoo talaga siya. So, more than being the kuya, I enjoyed being the son of Inay. You wanna react to that, Nay? Actually, hindi lang yung nagkagulatan kami parang ganon dahil bakit nagkakaintindihan tayo? Bakit parang kilalang-kilala na natin ang bawat isa? Bakit ganon? Work with everybody here. JK ngayon lang, ang batang prinsesa ko ay ngayon lang din. Pero nagsama na kami ni Papa P sa Mila. Oo nga. Joshua. As
Joshua, first time. First time. With Direk Cathy also, first time, Nay? First time din kami ni Direk Cathy. Kamusta yon with Direk Cathy? Ay, nag-enjoy ako ng sobra sa kanya. Todo. Sobra. Thank you, PJ. Thank you, Inay. The next question is from Reggie Bonon. Reggie is here for Belle. First time mo makatrabaho sina Piolo, Joshua, JK, and Miss Maricel, anong natutunan mo sa kanila at anong eksena sa kanila ang hindi mo malilimutan? Spoil ko na po yung buong movie. Ay, wag naman! Hindi. Wag naman ba? Siguro ang pinakamababaon ko dito sa buong movie is sobrang importante ng bond nyo outside of the camera. As in, sobrang napalapit yung loob ko sa kanilang lahat. Even outside even wala sa set. Ramdam na ramdam ko na mama ko si Inay, na silang lahat mga kuya ko. And sobrang important pala talaga yung relationship mo with them. Kasi may rehistro siya sa camera. And eksena, ang dami eh. Pero yung ang dami talaga, parang sobrang dami. Pero super na-enjoy ko yung mga eksena na kompleto kaming pamilya. Kahit mabigat yung eksena, even after nung take, okay, pakalmayin natin yung isa't isa, tatawa kami. Actually, nung pumunta nga ako sa set, parang kalmado nyo naman. Yeah. Off-cam, Off-cam. nagtatawanan Correct. talaga. Ang cut sa direct. Off-cam. Pero pag on the set na, yun na. Yes. Nakatransform na kayong lahat. Nagka-transform na. Okay. Reggie, your next question is for Direk Cathy. Wala si Direk Cathy, no? So, at least sasagot na ni Inay kanina yung kanya experience with Direk Cathy. The next question ay galing kay Alan. Alan, saan ko gusto niyang siya magtanong? Do you have a microphone na pwedeng iabot kay Alan? Meron? Okay.